Atensyon mga Filipino senior citizens, social pension ng DSWD program, bakit nga ba marami ang tinatanggal? Ano-ano ang mga dahilan? Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto mga Filipino senior citizens, dito sa social pension program ng DSWD, bakit nga ba marami ang natanggal? Ano-ano ang mga rason? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero kung bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na, makinig mga lolo at lola, lalong-lalo pa ha yung mga kabilang o benepisyaryo ng social pension program ng DSWD, maging po doon sa mga nagbabalak po mag-apply at mapasama sa nasabing programa ng gobyerno. No, itong social pension kasi ay para po sa mga indigent na mga lolo at lola na kung saan bibigyan ng buwan ng pensyon na 1,000 pesos, no? And ang payout po is every 3 months. And sa kabuang taon, that is 12,000 pesos ang kabuwang halaga na matatanggap ng ating mga lolo at lola na kasama dito sa social pension. Pero sa kabilang dako, no, though marami po ang nagnanais na mga seniors na mapasama dito sa social pension, yung mga nakasama naman po, no, or benepisyaryo na ng social pension ay meron din pong mga nangyayaring pagtatanggal sa listahan. Ibig sabihin, kahit kayo benepisyaryo ng social pension, meron pa rin pong tsansa na kayo ay maalis, no, sa listahan ng DSWD, kayo ay maalis bilang benepisyaryo. Nangyayari po yun talaga, mga lolo at lola. No, nangyayari po yan sa iba't ibang rehiyon. So, ito po yung ating pag-uusapan kung ano po ang mga dahilan, ano po ang iba't ibang rason, bakit po nangyayari itong mga pag-aalis o pagtatanggal sa listahan ng benepisyaryo ng social pension. Well, una po, no, tandaan po natin, babalik tayo, no, bumalik tayo doon sa pinaka-basic na criteria ng social pension. Ang criteria, ibig sabihin, pamantayan para kayo sama. So, meron pong 4 na criteria ang itinakda dito sa programang ito. Una, kayo po ay may karamdaman. Pangalawa, may kapansanan. Pangatlo po ay wala pong sustento na nakukuha mula sa anak or kapamilya. No? And then, pang-apat po ay walang source of income o walang pinagkukunang income po para sa inyong mga pangaraw-araw na pangangailangan. So doon lang tayo bumase, no? Dahil napakadali naman pong intindihin ang mga criteria niyon. Ibig sabihin, kung wala kayo doon, no, kahit isa lang po, doon sa criteria pwede naman po, no? Pero kung wala kayo doon, halimbawa, mayaman kayo, may pera kayo, may kaya po ang inyong pamilya, may mga anak kayo sa abroad, no? Na nagpapadala sa inyo ng sustento buwan-buwan, malaki naman po ang lupa ninyo, no? May negosyo naman kayo, may trabaho pa rin kayo, may honorarium kayo na tinatanggap, no? And then, pensyonado kayo ng SSS, GSIS, or PFAO pension, hindi talaga kayo po pwede dyan. So, ang DSWD Regional Office kasi, nagkakaroon yan siya ng evaluation, no, sa mga benepisyaryo ng social pension. Ibig sabihin, kanila pong ini-evaluate muli kung talaga bang totoo na indigent yung benepisyaryo ng social pension. So, once na makita nila upon evaluation na hindi naman pala totoo na kayo ay mahirap na mga senior citizen, na kayo pala ay may kaya naman sa buhay,
may pantustos naman pala sa inyong mga pangangailangan araw-araw, aba, tatanggalin kayo sa listahan ng DSWD. Kaya po, nangyayari po yan, particular in Antique, in Negros Occidental, in Aklan, no, in Iloilo. Nangyari po yan na nasa mahigit 13,000 na mga beneficiaryo ng social pension ang tinanggal o inalis, no, sa listahan. Kaya po, no, mga lola at lola, make sure talaga na indigent dapat kayo na beneficiaryo ng social pension. Anyway, para po sa mga merong alam, no, sa inyong barangay na nakasama sa social pension, hindi naman indigent. Pwede nyo po yung i-report sa DSWD Regional Office na andyan sa inyong lugar para ma-verify at ma-evaluate po. Para po makapasok yung totoong beneficiaryo ng social pension. Dahil kawawa din po sila yung mas nangangailangan po dito sa 1,000 piso na buwan ng pensyon bigay ng gobyerno sa ilalim ng DSWD. Kaya naman mga senior citizens, no? Sino po sa inyo dito ang may alam dito sa social pension na mga nakasama pero hindi naman pala kwalipikado? Meron po ba? No? Ibahagi niyo po yung reaksyon at komento sa balitang ito sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano napag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.